Hallelujah. Happy po ba yung New Year nyo? Kompleto naman po yung daliri natin. Hallelujah. Sino po yung nakaranas na maraming libre nung New Year? Sa kakapanood ng mga fireworks. Hallelujah. Tayo po yung nagdidiwa o nagsasaya sa umagang ito dahil alam po natin that we are still blessed. Lahat po ng blessed, sumigaw po ng hallelujah. Yes, we are blessed in 2025 and we believe this 2026, we are still blessed. Not because of us, but because of Jesus who finished everything, who gave us everything, at patuloy tayong makakaranas ng pagpapala ng Panginoon this 2026. Naniniwala po ba kayo dito? Parang yung iba, tulog pa no? Hallelujah. Ang Panginoon po ang patuloy na magpala sa bawat isa. So, may panibago po tayong serye. By the way, welcome po natin ang mga Basa family na nagaling pa po ng Amerika. Nandun po sila sa may likod. Nakita ko lang po sila pumasok. Hallelujah. Buong pamilya po sila nakipag-celebrate sa atin ng, I believe, Pasko at Bagong Taon. Hallelujah. Meron pa po bang galing ng US? Galing ng UP, University of Pandan. Okay. Praise God. Kompleto po tayo. Sarap po, no? Na ang buong pamilya po natin nagpupuri sa ating Panginoon. Sana po lahat po ng nadirito, nasain po natin ang ating mga mahal sa buhay, mga pamilya, ay makasama po natin nagpupuri sa ating Panginoon. Na hindi lamang po tayo ang nakakita ng mga gwapong pastor sa Calvary Temple, maging din sila ay makita ang biyaya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. But yung iba allergic pag nababanggit yun, no? Di po ba kayo natutuwa na mga taga-Calvary Temple ay magaganda at mga gwapo? Ay, sa likod lang nga tayo nag-agree. Hallelujah. So, run the race. Ito po yung bagong serya po natin, this 2026 ng January, the very first Sunday ng taon. At ito na po yung pag-aaralan natin dahil po lahat po tayo, nung kimilala po sa ating Panginoon, ay kasama na po tayo sa takbuhin. No, hindi po tayo nandirito para maupo lang. No, tayo po ay kinatagpo ng Panginoon at tayo po ay kasama na sa laban ng pagtakbo. Pagtakbo sa buhay po ng isang Kristiyano, hindi po yung takbo ng takbo. Alam ko po dito maraming dati, mabibilis tumakbo kapag yung naniningil ay nandyan na. Ngayon, nagbago na po, no? Hallelujah. This 2026, pag-pray po natin na wala na pong utang. Lalaya po tayo sa utang. Pero, pakiusap, wag na kayong umutang. No, baka pinagpipray natin na lumaya kayo sa utang, tapos pagbayad naman, uutang naman ulit. No, magtiwala po tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya, ang unang serya po natin, o unang topic po natin, this January 2026, ay Run the Race with Focus. No, run the race with focus. Shall we pray? Father, we are blessed and we thank you, Lord, for the past 2025. Salamat, O Diyos, that we thrive because of you. Because of your guidance, your blessings, your provision as well. At tinitingnan po namin ang 2026 na mas pinagpalang taon para sa inyong mga anak. At kami po patuloy na umaasa sa iyong presensya, sa iyong pagkilos, sa iyong paggabay, sa iyong pagpapala, O Diyos. But without you, we can do nothing. Kaya Lord, sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita, let your Holy Spirit na mag-minister sa bawat isa. And as we listen to your word, Lord, allow us to enjoy your presence. To enjoy as well, Lord, your miracles. To enjoy your freshness, O God, this morning. Be with us, Lord, and continue to bless us. This we ask in Jesus' name. Amen. So, run the race with focus. Ang hirap po ata ng tumatakbong walang focus. Kabayo, alam niyo po ba yung mga kabayo, kaya po meron silang, ang tawag dito? Takip na lang, ngayon. Hindi po pag ganun yung takip, no, dito sa side. Kasi po yung, ano kasing tawag doon? Hindi ko na rin misis ko eh. Okay, may dalawa pong mata. Hindi po katulad nating
tao, yung dalawa pong mata natin pero kaya nating i-focus sa isa. Kasi kung yung dalawa pong nating mata, nag-individual focus po yan, ang tawag dyan, duling. Okay. So mga kabayo po, kailangan turuan sila na yung dalawang mata nila, ang titingnan lang yung harapan. Kasi po, independent po ang bawat mata ng kabayo. Hindi po tulad ng tao. So, yung strongest eye ng kabayo, yung na makikita mo pag tumatakbo, doon siya nakapiling, doon siya nakaside. Kaya yung mga nangangarera, mga kalesa, kaya po diretso na po sila kung tumakbo kasi nga po meron silang ganon. Okay? Ngayon, kung ayaw niya pong makarinig ng chismis sa katabi niyo, ganyan po kayo. Alam na niya na nagchichismisan lang kayo. Hallelujah. Ano? Shout out po sa mga nagchichismisan kapag service. Kasi po meron po akong narinig from one of the ushers. Nung nagsimula na pong tumayo si Pastor Manny, nagsimula na rin po silang nagchismisan. Kinakalabit na daw po sila sa paa pero wala pa rin. So shout out po sa mga nagchichismisan kapag service. I believe wala naman po dito. Hallelujah. Nasa Sabbath service po. Hindi. Di ba? Wala po dito niyan. Amen. Kaya po tayo nandito because we want to learn more of God, more of His Word. Kaya nga po nandito tayo kasi kung buhay-buhay lang po yan, mamaya na po after service. Okay? After service yun na po kami pagchismisan. Hallelujah. Okay, kaya nga we need to run with focus kasi po lahat po tayo ay kasama na sa takbuhing ito. No? Kaya nga po kung walang focus, madali pong ma-stumble, madali pong madapa kapag tumatakbo kang hindi nakatingin sa tinatakbuhan mo. Okay? At kung hindi ka naman tumatakbo o hindi ka nakafocus sa takbuhan o takbuhin, posible baka saling pusa ka lang sa takbuhin. Ka-check mo rin yung spiritual life mo kung talaga tumatakbo ka based from the will of God or from the Word of God, kung tayo nga po ba ay kasama sa mga anak ng Diyos. Kasi baka po hindi naman tayo tumatakbo. Hallelujah! Baka yung buhay po natin ay malayo pa sa Diyos. Kasi po hindi po tayo tumatakbong papalapit sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya, actually po, yung focus, dahil po ako nagbabarko, napaka-importante po ng focus sa barko, lalo na po yung direction ng barko. Actually po, ang barko ay bumabiyahe po yan using compass. No, dalawa pong klaseng compass. It's magnetic compass at yung computerized, ang tinatawag nilang gyro compass. Kapag pag-alis ng lugar kung saan kami pupunta, especially kung from Asia to US, mga 18 days na biyahe yan, 1 degree lang po na mali habang kayo ay bumabiyahe, tumatakbo papunta ng Amerika o papunta ng Asia, hindi po kayo makakarating sa destination nyo. Kaya nga po ang barko, mayroon silang navigators. At ang navigators, they see to it na yung barko, nakafocus siya dun sa compass na sinusundan at ginawa ng navigator na daan na po, para makadating po kami doon sa bansa na pupuntahan na pagdidiskargahan ng mga kargamento. Otherwise, kung hindi po namin titingnan yung position namin sa mga compass o sa compass, mawawala talaga kami. The same thing sa mga maglalaro. Actually po, yung takbuhin ito, hindi sprint, no? It's a marathon. Okay? Hindi po yan bukas, okay na. Okay? O mamaya lang, okay na. Kasi po yung, actually po, maraming discipline sa sprint. Alam niyo po ba yung tumatakbo ng 100-meter dash sprint, hindi po, habang tumatakbo po yan, hindi po sila umihinga. Ang ihihip po sila ng hangin at mag-exhale, no? Habang tumatakbo pero wala na pong hingahan. Pagdating na po noon, doon yung hingaan. Pero ayaw naman na po ng Panginoon yan, baka bukas wala ka na, no? Kung hindi ka nahihinga. Kaya nga po hindi sprint, it's a marathon. No, itong laban na to, takbuhin na nais ng Panginoon na makasama na mag-focus po tayo doon sa takbuhin na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi po tayo pwedeng mamili ng takbuhin. Ay, ayoko yan. Mababa ang presyo ng price. Wala po. Nung po tayo tumanggap sa ating Panginoon, kasama na po tayo sa mga atleta, katulad ng mga atleta na tumatakbo. Sabi po ng 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight of faith, I have finished the race, and I have remained faithful.
Hindi sinabi ng Panginoon na ang buhay Kristiyano ay malayo at walang evil things na mangyayari sa buhay natin. Kaya nga sabi ni Pablo, to remain faithful. Alam niyo po, kapag tayo sa takbuhin natin, we remain faithful do sa focus, do sa direksyon na binigay sa atin ng Panginoon. It's either posible sa mga pamilya po natin, may problema. Meron po ba pamilyang walang problema? Bibigyan ko kayo. Sa trabaho, meron po bang trabaho na walang challenge? Yung nga pong pinakamadali daw pong trabaho, yung magtrabaho sa postman, sa mga, ano tawag dyan? Yung sa opisina ng mga mailman. Sa post office! Okay. Yun daw po pinakamadali na trabaho. Kasi kapag lalagyan daw ng stamp, didila ka lang. Yun daw pinakamadali. Pero may challenge din yun kasi paramihan ng stamp eh. And praise God, wala na tayong stamp ngayon, wala na snail mail. No? Puro email na yata ngayon. So wala pong sa trabaho po natin, walang trabahong walang challenge. Okay? Maging sa mga kaibigan. Meron po bang kaibigan na hindi kayo nagka-problema, hindi kayo nag-away? But eto, when you remain faithful to the very word of God, to your Christian life, to your race, mawiwin mo yung pamilya mo. Mawiwin mo yung mga kaopisina mo. Mawiwin mo yung mga kaibigan mo. Kaya nga, nais niyang Panginoon to remain faithful. Sabi ng verse 8, ng 2 Timothy 4, verse 8, now there is in store for me the crown of righteousness. Hallelujah. Which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Sa lahat po ng nagdi-desire na makasama at sa takbuhin ito, makasama ang Panginoon, ni-reward ng Panginoon. At meron tayong crown of righteousness. Maging i-award din po ng Panginoon yung mga family members natin kapag nagpatuloy po tayo faithfully sa takbuhin na binigay sa atin ng Panginoon. Sino po dito yung nagpipray na sana makasama nila ang kanilang pamilya sa papurit pagsamba dito sa church, ang buong pamilya niya? Gawin po natin, maging faithful po tayo sa salita at sa ating buhay na isang binago ng Panginoon. Sabi po ng 1 Corinthians 9:24, don't you realize that in a race everyone runs, but only one person get the prize? No, sinasabi po ni Pablo dito, nakikita niyo yung takbuhin, no? Lalo na kung marathon yan, kung 5 kilometers. Kung meron sigurong marathon na 5 meters lang, sasali ako eh. Ang pinakamababa ata ngayon, 5 kilometers. No, kung meron sanang 5 meters lang, pwede ako. No? Sa takbuhin po, isa lang po nagcha-champion, isa na nagwawagi. Pero tingnan niyo po yung process ng kanilang training. Hindi po yan once a month na takbuhin. Araw-araw po sumatakbo sila, nagsasanay po sila. No? Hindi po sila kumakain ng mga pampataba. Iniiwasan po nila. Talagang diet po sila. No? Hindi rin po sila natutulog late. Hallelujah. No, talagang gusto nila yung 8 hours, buong 8 hours na itutulog nila. Tapos kumakain sila ng healthy foods para po maging healthy sila. Sa pagtakbo po nila ay wala po silang magiging problema. And that is the same thing with us. No, tayo po, hindi po sinasabing isa lang nananalo dito. Yung process na ginagawa ng mga atleta when they run, ganun din po sana tayo, na masigasig po, na na nais natin everyday, healthy po tayo, fit po tayo sa takbuhin na binibigay natin sa ating, o binigay sa atin ng Panginoon, so that we can win. So that to run, run to win. So para po pag tumakbo po tayo sa buhay Kristiyanong ito, mananalo po tayo. Hindi po ito paligsahan sa mga Kristiyano, no? Hindi po yan yung, bago lang yan, matagal na ako, marami na akong karanasan, ikaw bago pa lang. Hindi po yan, no? Kasi po yung faith po natin, yung faith po ng, lalo lang, yung
salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi naman po yan pataasan eh. Yung faithfulness po natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon sa atin right now, as we run to win, meron po tayong kalaban, isa lang, ang demonyo. O yung mga demonyo, yan lang ang kalaban natin. So, we need to run, we need to master ourselves, we need to practice, we need to stand strong sa paglaban sa labang ito upang maunahan po natin ang kalaban natin. Hindi po tayo kailangan huminto. Dahil kapag po huminto tayo, talo na po tayo. Alam niyo po, yung paghinto lang ng ilang segundo sa takbuhin, malayo na po ang mga kalaban. Kaya hindi po dapat tayo pakampante sa laban po natin. Kaya nga po, wag din po tayong huminto. Never give up. Sabihin po sa katabi mo, never give up. Yung pangarap mo, malapit na. Yung pinagpipray mong bahay, malapit na. Hallelujah. Yung pinagpipray mong sasakyan, malapit na. Hallelujah. Yung pinagpipray mong asawa, malapit na. Pinanganak na kahapon. Yung kanya pananampalataya. Okay, na born again na. Hallelujah. Amen? Baka sabihin nyo, masyado naman pong bata, 50. Hallelujah. Anyway, sa takbuhin pong ito, may panalo, no? Lahat po, nire-reward po ng Panginoon kapag po tayo nanalo. Kaya, sanayin po natin, doing all the effort na kailangan po natin. Alam niyo po, yung pagsamba lang natin kanina, nung nag-prepare tayo, nag-effort na po tayo. Ang lamig kaya ng tubig? Hallelujah. Sino pa po yung walang heater ang shower nila, taas ang kamay? Hallelujah. Sama-sama po tayong wala pang heater. Hallelujah. Kaya nga po ang ginagawa ko po kapag maliligo, painitin ko na lang yung sarili ko para sumasayaw lang. Okay? Tapos sabi nila, unang buhos. Ayan, talaga unang buhos. Wag sa katawan kasi daw po yun ang pinakamalamig. Hallelujah. Pero lahat po tayo naligo. Hallelujah. So masarap po no? Lalo na kapag tayo po alam po natin, ang pinaghahandaan po natin, hindi yung katabi mo, ang pinaghahandaan natin ng ating Panginoon. Amen. So sa ligo lang, no, mararanasan mo na yung biyaya ng Panginoon kanina. No, nakalampas ka kahit hindi ka nagluto ng tubig. Hallelujah. Kasi wala ng oras. Malilate ka na. Hallelujah. So being a winner is not automatic. You must run the race to win. So kailangan mo talagang manalo. Sabi rin ng Ecclesiastes, starting is better, or finishing is better than starting. No, hindi po tayo tumatakbo para simulan lang. Tumatakbo po tayo para tapusin. So run to win. Hallelujah. So the race, or the run, to run the race with focus, we must keep our eyes on Jesus. No, kaya nga po ito yung focus po natin. Para po manalot po tayo. Para po yung buhay na binago ng Panginoon, magpatuloy po yan, nagbibigay papuri sa ating Panginoon. Okay? Alam niyo po yung mga runner ng hurdles. Alam niyo po yung hurdles, yung tumatalon, may tinatalonan. Alam niyo po, tumatakbo po sila, hindi nila tinitingnan yung hurdles. Pinapractice na po nila yan. Pero sa larong takbuhin na, hindi na po nila o sinasanay nila yung sarili nila na huwag silang mag-focus sa mga hurdles. Kasi po, pag po sila nag-focus doon, babagal ang kanilang takbo. Saan po sila nakafocus? Sa finish line. Sana lahat po tayo ganon. Yes, may mga problema along the way. Hindi naman po sinabi ng Panginoon nga, pag ikaw ay naging Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon, wala ka ng problema. Sabi nga ng John 16:33, take heart, in this world, you will have many troubles or trials, but take heart, I have overcome the world. So, ina-expect ng Panginoon na magiging faithful tayo because of Him. Okay? Alam ng Panginoon na magnanatili tayo sa ating pananampalataya, kahit na may mga problema, lampasan lang po natin. Alam niyo po, kung meron po kayong dinadaanan sa buhay ngayon, huwag niyo pong tambayan. Daanan niyo lang. Hallelujah. Tuhurin po ninyo.
Huwag niyong dibdibin. Amen? Tuhurin po natin sa pananalangin. Hallelujah. Kaya as we have this focus sa ating Panginoon, maging conscious po tayo sa salita ng Panginoon. Kaya nga, to keep our eyes on Jesus, kailangan po nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Because the very Word of God is Jesus. And the Word became flesh and dwelt among us. Hallelujah. Kaya nga po, kailangan po nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos on daily basis. Ba't ganun po yung tingin niyo sa akin? Hallelujah. No? Kaya po yung bagay na pinaglilingkod natin sa ating Panginoon, praise God, nandito po kayo, pero hindi ko po sinasabing Calvary lang ang tamang church, no? Hindi po katulad ng Disneyland, na kapag wala ka daw sa loob ng simbahan nila, hindi ka ligtas. Sa atin po, si Kristo lang ang daan ng kaligtasan. Wala na pong iba. Amen. So sabi po ng Psalm 16 verse 8, no, si David po ito, no, sa naggumawa, I keep my eyes always on the Lord. Okay? Nananatili ang mata, ang focus ni David sa Panginoon. Okay? So, paano tayo mag-focus sa Panginoon? Kung hindi lamang po sa pagbabasa, to meditate His Word day and night. Yun po yung pag-focus. No? Hindi po yung araw-araw nakatingin ka lang sa langit. Kasi sabi ng pastor, kailangan we keep our eyes on Jesus, on the Lord. Every day, nakatingala ka sa langit. Hindi po ang ibig. Although maganda po yan, no? We acknowledge God na nasa langit. Pero yung salita ng Diyos, ito po yung nagpapabagot, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para matapos natin ang lakbahin o yung tawag nito, laban natin o takbuhin natin sa buhay. Actually po, ang finish line po natin sa langit, no? Hindi po sa impyerno. At wala pong purgatorio. Hallelujah. Ngayon, kung ikaw ay mabulate, siguro dadaan ka muna dyan. Pero wala pong mabulating Kristiyano. Amen. At wala pong doon na pupunta. So tayo po nakafocus sa very word ng ating Panginoon. At sabi po ni David, with my right hand, I will not be shaken. No, with Him at my right hand. Kino-consider po, no, he see to it every day. Malapit ang Diyos sa kanya. No? Ibig sabihin po yung right hand dito, ito po yung pinaka-safe place during the Old Testament, pag po yun ay binanggit, right hand, yun po yung pinaka-secure position. So sinasabi ni David right now, nasa secure position niya, inilalagay niya, the very first priority ng buhay ni David, ang Diyos. At sinasabi niya, malapit siya. Bakit ako matatakot? Bakit ako masishaken? Bakit ako mangangalgal? Ganyan yung mangangalgal? O bakit ako matatakot? Hallelujah! Because Jesus is in His right hand. Maging sa atin right now, if we desire the presence of God, ibig sabihin nun, nakafocus po tayo sa ating Panginoon. And to desire the presence of God, hindi lang po presence, His Word lives in us. Nagpapatuloy tayo sa salita at sa nais ng Panginoon sa buhay po natin. If we ignore God and His Word, or if we ignore His Word, that means we ignore our God. Hallelujah. Kaya nga po, kung gaano po ka-importante yung i-master natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. O kaya nga po, hindi po tayo matatakot. That means, kung pinagpipray, sinasabi po ni David na ang kanyang Diyos, ang ating Panginoon, ay nasa kanang kamay lang niya, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan niya ang Panginoon. Kaya nga po, he will not be shaken dahil buo ang tiwala ni David sa ating Diyos. Kung buo din po ang tiwala natin sa ating Panginoon this 2026, hindi po tayo mangangamba. Hallelujah. No? Yung pong bahay nyo, tatapusin po ng Panginoon yan. Hallelujah. Yung pong negosyo na pinagpipray nyo, ipagpapalay ng Panginoon. Pagkatiwalaan lang po natin ng Panginoon. Amen. Yung promotion mo, kapatid, it's a done deal. Pagkatiwalaan mo lang ang Panginoon. Hallelujah.
Huwag mo lang unahin si Lord na parang alam mo na lahat. Yes, mayroon kang idea, but you will need to trust God. Amen. Kasi ang Panginoon, alam niya na ang bukas. Tayo, hindi pa natin alam. Alam niyo na po ba yung kakainin niyo mamaya? Ito nga po yung iniisip ko, Pastor, kaya habang nagsasalita ka, iniisip ko na eh. Wag na, mamaya na lang. Hallelujah. No, kaya, we will not be shaken. Kasi sabi din ng Psalms 46 verse 1, si David din po ito, no? God is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Eh, ba't ka matatakot? Ba't ka masishaken if God is the source of help, is our help during the time that we have problems? Kung may problema tayo, no, a ever-present help in times of need. No, nandun kaagad ang Panginoon. Naranasan ni David, at alam ko, nararanasan natin, at alam ko, alam niyo ang pinag-uusapan natin today. Amen. Ay, oo nga. Hindi. Hallelujah. Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded with such huge of witnesses to the life of faith. Ang sinasabi po ni Pablo dito, kung si Pablo nga po sumulat ng Hebrews, ang sinasabi niya po, ito yung mga faithful men of God na pinersecute, na may mga trials, pero they remain faithful. Okay? These are the crowd of witnesses to the life of faith. Let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. No, sa takbuhin, di po kailangan na may bagahe ka. Babagal ka. Sa takbuhin, maging yung suot mo, kailangan light. Magaan. Para magaan talaga yung takbuhin mo. Hallelujah. Kaya nga po sabi ng Panginoon, come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. Hallelujah. No, kaya nice maging mga Hebrews, yes, may mga kasalanan, but we need to focus on the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Yes, may mga problema, pero nakafocus tayo sa ating Panginoon. Kung may nangyari man sa buhay po natin, especially the sin, ito po ang kalaban eh. Ang demonyo, kapag ikay nagkasala, papatungan niya yan. No, gagawin niya, kukonsensahin ka every day. But take note, as we ask forgiveness sa ating Panginoon, repenting that sin, He is faithful and just to forgive our sins. Amen. Kaya nga kung sumasagi ulit yan sa isipan mo, sabihin mo na, Satanas, pinatawad na ako ng Panginoon. Kung talagang pinatawad mo na rin ang sarili mo. Amen. Ang pinag-uusapan dito, as He forgives, yung kinonfess na kasalanan na hindi na uulitin pa. No, hindi katulad nung kabataan ako. Alam ko, pinapatawad naman ako ng Panginoon kapag ako'y humingi ng tawad, tapos gagawin the next day. Yung kalokohan. Palagay nyo, may kapatawaran doon. Alam ng Panginoon yung bukas mo. Alam ng Panginoon yung next week mo. Alam ng Panginoon yung next month mo. At wala kang pwedeng itago sa ating Panginoon. And He will forgive. He will release forgiveness kapag po seryoso po tayo sa paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Have you still remember yung asawa nyo na humingi ng tawad? Tapos ginagawa ulit? Ano pakiramdam? Masaya, di ba? Hallelujah. Di ba malungkot? No? Seryoso kaya itong asawa kong ito? Hallelujah. Wag niyo po sikuhin yung asawa niyo kasi nakikita ko. Okay? Pag-pray niyo na lang po. Hallelujah. And let's run with endurance, no? The race God has set before us. Paano po tayo to run with endurance? Sabi po ng verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus. No, nandun po yung finish line natin eh. He's the author and the finisher of our faith. So nandun po ang ating Panginoon. The champion who initiates and perfects our faith because of the joy awaiting Him. He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated in the place of honor beside God's throne.
No, kaya po nagbata or na-overcome. Although si Jesus medyo mahirap po yung dinanasan niya kasi alam niya na the next day mamamatay po siya, ipapako siya sa krus. Hindi po ganun kadali ang ipako sa krus. At alam niya, he will stay sa krus for several hours na nakapako kasi kailangan niyang hintayin yung 3 o'clock in the afternoon bago niya ibigay ang kanyang spirit. Dahil doon niya sasabihin, tetelestai. Hallelujah. Alam niya yung pain. Alam niya na hindi ganun kadali ang ipako at ang magpapako, mga Roman soldiers, mga experts sa persecution nito. Mga expert na talagang pinag-aralan nila kung paano talagang yung tao pag pinako, pagsisisihan niya. Actually po, ang mga pinapako sa krus ng mga Roman soldiers o yung Rome ay yung mga nagre-rebelde sa kanya. Para hindi na po tularan ng iba. Kasi po, iba ang ipako sa krus. Hindi po katulad sa kutod. Kutod ba tawag doon? Sa San Fernando? No? Malaki lang yung ulo, pero maliit yung katawan ng pako. Tapos minuto lang. May nabalitaan ako dito, nahimatay pa yata, tamtax lang. Hindi kayang gawin eh. Pero alam ng Panginoon, mamamatay siya sa ganong kamatayan, kaya nga he sweated ng dugo. Pero ano panalangin ng ating Panginoon? But not my will, but your will be done. Hallelujah. And because of that, ang Panginoon, tayo po'y na-redeem ng Panginoon sa ating mga kasalanan, and even sa mga curse, niredeem po tayo ng Panginoon. At yung pong sabi, the Word of God, sabi ng verse 2, because of the joy awaiting Him. Tayo, meron din po tayong joy na nag-a-await sa atin, na naghihintay sa atin. The eternal life with Jesus. Hallelujah. In heaven. Parang di kayo masaya. Hallelujah. Na lahat na nagbata, lahat ng tumakbo, natapos ang takbuhin dito sa buhay, meron siyang buhay na walang hanggan sa langit. Ito yung joy. Hindi ko alam bakit hindi masaya sa langit. Kung hanggang ngayon, hindi ka masaya sa iyong buhay Kristiyano, pagdating mo sa langit, ewan ko lang, kung makakarating ka, hindi ka rin masaya sa langit. Alam na alam mong masaya sa langit dahil dito pa lang, masaya ka na, kapatid. Hindi na mahihirapan ng worship leader, taas ng ating mga kamay, nakataas na. Bago pa lang niya sabihin, nakataas na yung mga kamay mo. Kaya nga sinasabi lang ng worship leader, taas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon dahil maraming nandirito, hindi nakataas ang kamay. Paata ang nakataas, hindi lang nakikita ng worship leaders. At sana kapag po darating po tayo dito, hindi na po tayo encourage ng worship leader na magpuri tayo sa Panginoon. Nagpupuri na po tayo. Bago pa lang tayo umalis ng bahay, nagpupuri na po tayo because we know that we are entering the sanctuary, the very sanctuary of God in this place. Amen. Hallelujah. Amen. Sa lahat po ng magnanais na every time he will come or she will come sa lugar na to, nandun automatic na nagpupuri na po siya, sumigaw ng hallelujah. Tandaan niyo po yan, ha? Baka bukas niyan, makakalimutan niyo na. Sabihin niyo, kapag nahirapan pa kayo sa second service. Hallelujah. 2 Chronicles 20:12, our God, will you not judge them? Okay. Si King Jehoshaphat po ito, nananalangin sa ating Panginoon. Dahil po, ito po yung event, kung babasahin niyo po yung, ano po kasi yung before chapter 20 ng Chronicles? Chapter, galing, chapter 19. Okay, kala ko, hindi nyo alam eh. Okay, kung babasahin po natin yan, galing lang po sila sa talo. Si King Jehoshaphat po kasi, nais niya na makipag-alay sa Northern Kingdom. Hati na po ang Israel dyan, no? Ang 10 tribes, the Northern Kingdom ang tawag, ang pangalan niya Israel. Ang Southern Kingdom, ang tawag sa kanya, Judah. Okay? Judah and Benjamite po yan. 2 tribo lang po ang nagsama. Pero nauna pong nag-exile because halos mga hari ng Northern Kingdom, mga wicked. Pero dito sa Southern, matagal po sila. Pero na-exile din po sila, pero matagal. No? Hindi po sila nasama sa exile kasi po hati po yan. Ngayon si Jehoshaphat, dahil nahati po ang bansang Israel, nais niya na ipagbuklod, i-unite ang dalawa. So,
ang naging asawa po ni King Jehoshaphat, anak ni King Ahab. Kilala niyo po si King Ahab. Siya po yung asawa ni Jezebel. Hindi yung Serena. Si Queen Jezebel na merong Jezebel spirit. Okay? Galing po sila sa talo dyan. Okay? Talo po sila. But, nung pag-uwi po nila sa Judah, narinig po, may nag-inform kay Jehoshaphat, merong vast army, sobrang dami nila, composing the Moabites, Ammonites, and Mount Seir, or the Meunites. Alam niyo yung Meunites? Yung gumagawa ng mayonnaise. Mount Seir, o Seir, no, yung ibang pangalan ng Meunites. Tatlo po yan, ang dami nila. And Jehoshaphat, nung narinig niya yan, very urgent na, kasi po yung lapit nila, about 80 kilometers na lang. Malapit na. In fact, the very next day, mamimit na po nila. Kaya hingi po ng presensya si King Jehoshaphat sa ating Panginoon. At ito po sinabi niya, una sa mga panalangin niya. Although alam po natin, natalo po nila yung vast army ito dahil sa pagkilos ng Panginoon. Our God will not judge them. Kasi nga po, itong mga tatlong ito na napakarami, parang tirisyon. Alam mo, tirisyon? Yung hindi inaasahan, lulusob. Okay? So, hindi nila alam, walang nag-declare ng gera, pero pag uwi po nila, eto, lumulusob pala yung mula sa, take note, galing po sila sa north. So, bumalik sa south, yung kalaban nila, umaatake paakyat. Okay? Para po malaman po na lang natin. For we have no power to face this vast army that is attacking us. Okay? Dineclare ni Jehoshaphat, kasi nga po, galing sila sa talo. Tapos, ang dami po nila. We don't know what to do, but our eyes are on you. Nung sinabi ni King Jehoshaphat ito, sapat na para kumilos ang Panginoon. As he declared na, our eyes are on you. Yung full trust ng Judah nasa iyo, Panginoon. Hands up kami. Hallelujah. Ito yung nakafocus po tayo sa ating Panginoon. Ito yung sa lahat ng sitwasyon natin, sa lahat ng pinagdadaanan po natin, kasama po natin ng Panginoon. Isama po natin ng Panginoon. Amen. No, kaya alam po natin nangyari. Natalo po nila. Actually po, hindi naman po sila lumaban. Praise and worship lang yung ninarap. Dahil ang Lord na ang kumilos. Kung babasahin niyo po yung latter part ng 2 Chronicles 20. Excuse. Meron din po yan si Peter, nung naglakad sa tubig. Kasi po, ginabi na po sila sa pangangaral, tapos pinauna ng Panginoon yung kanyang mga disciples. Kaso yung mga disciples antukin. So nakatulog yung bangka po nila na padpad na sa gitna. Magmamadaling araw na nung naglakad ng Panginoon sa tubig. No? Kumbaga, paumaga na. Medyo madilim pa. Nung may nakita silang naglalakad sa tubig, sabi nung isa, multo. Hindi po tayo naniniwala sa multo, no? Kasi kapag sinabi niyo multo, kailangan dalawa sila. Okay. Joke lang po yon. So, multo. So, sabi niya, huwag kayong matakot, ako to. Okay. Sabi ni Peter, kung ikaw nga dyan, hayaan mo ako lumakad sa tubig. Anong sabi ng Panginoon? Come. Okay, lapit ka. Naglalakad si Peter, nung nakita niya yung hangin, nakita niyo ba yung hangin? Nakikita niyo yung hangin? Sa mga magitan ng alon, syempre. Nasa Sea of Galilee lang po sila. So, nung nakita ni Peter, na-realize niya, ba't hindi ako lumulubog? Kasi pinagkakatiwalaan niya yung word ng Panginoon, come. Hindi sinabi ng Panginoon, swim. Ang sabi ng Panginoon, come. Okay? Kasi po, hindi declare, maglalakad din sa tubig. Pero nung na-realize niya, nakita niyo yung hangin o yung alon at hangin, malakas pala, ninervyos. Okay? Nawala yung focus. Kaya nagsimula siyang lumubog. At humingi lang siya ng tulong sa ating Panginoon, kaya hinila lang ng Panginoon. Anong word ng Panginoon sa kanya? Why did you doubt? Ba't ka nag-doubt sa word ko? Yes, during our troubles, our trials, may mga pagsubok tayo na nakikita natin yan.
Posible matatakot tayo sa mga problema, sa mga pinagdadaanan natin, sa buhay natin. Posible, no? Matatakot tayo. Pero pagkatiwala natin yung word ng Panginoon, that He will never leave us nor forsake us. He is our ever-present help in times of trouble. Pagkatiwalaan lang po natin ng Panginoon, at kikilos at kikilos po ang Panginoon. Yes, hindi po sinabi ng Panginoon, wala tayong problema. Hindi na tayo magkakaproblema. Kung gusto niyo walang problema, pag-pray ko kayo, nakunin na kayo ng Panginoon para wala na problema. Ang problema mo na lang kung sa langit ka talaga, kung talagang nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Parang tulog pa kayo, Keeping your eyes on Jesus means focusing on Him, trusting His plans, and following His lead. Meron pa po nangyari, no? Ito sa Mark 4, sa Sea of Galilee din. Okay? Sabi ng Panginoon, let us go to the other side. Okay? Lipat tayo. Nung sinabi ng Panginoon, nung palipat po sila, natulog po ang Panginoon sa likod ng bangka. Nagkaroon ng furious squall. Yung pong biglang nagkaroon ng hangin at alon. Halos yung tubig mapuno ng tubig ang kanilang bangka. Ginising ang Panginoon. Wala ka bang pakialam, mamamatay tayong lahat? Doon sinabi ng Panginoon, wind and wave, be still. Huminto. Okay? Tapos ano sabi ng Panginoon? What a little faith. Hindi nila pinagkatiwalaan. Sabi ang word ng Panginoon, let us go to the other side. Ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoon, mangyayari yan. May mga problema man, may mga alon man sa buhay, mangyayari yan. Pagkatiwalaan lang natin ang salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga, keeping your eyes on Jesus means focusing on Him, on His Word, trusting His plan as we read His Word, and following His lead as we read His Word. Hallelujah. Pangalawa, to run the race with focus, you must forget the past, move forward. Okay? Kalimutan mo na yung nangyari. Ibig sabihin, yung kalimutan, yung forget the past, ito po yung mga shortcomings natin. Yung mga hindi tayo sumapat. Yung mga kasalanan ginawa natin. Kalimutan natin yan, tayo pinatawad ng Panginoon. Mag-move forward na tayo. Mag-move on na. Kanina po kasi sinasabi yung move on? Sa mga desperado. Sa mga sinaksak ang puso, binuhusan pa ng asido, pinukpok ng martilyo. Hallelujah. Pero hindi po yan, no? Ang Panginoon hindi po ginagawa. Iniingatan po tayo ng Panginoon. Kaya nga po, ayaw niya tayo mag-dwell dun sa mga issues natin in the past. Yes, may mga bagay na ginawa ang Panginoon sa buhay po natin. Yun ang wag nating kalimutan. Kasi po, ginagamit ng Panginoon yun, yung mga past experiences natin with God para po i-encourage tayo. Kung kayo'y naranasan nyo, na kayo'y dinirect ng Panginoon, na hindi nyo alam ang pupuntahan, pero nag-pray po kayo, bigla natuntun nyo yung pinupuntahan nyo, then, huwag nyo pong kalimutan yon. Kung kayo pinagaling ng Panginoon, huwag nyo kalimutan yung bagay na pinagaling kayo ng Panginoon. Hallelujah! Nung pinrovide kayo ng Panginoon, huwag mong kalimutan na gumamit ang Panginoon na tao para i-provide ka and He will do it again. Hallelujah! Hallelujah. Nagising na yung iba. Dahil ang Panginoon kumikilos po sa buhay po natin. At take note, hindi po umuulit ng pagpapala ang Panginoon sa atin. They are new in the morning. Hallelujah. Kaya nga mag-move forward po tayo. Dahil kapag hindi po tayo nag-move forward, ang tendency, mag-slow down po tayo sa ating takbuhin. At kapag nag-slow down po tayo, tuloy-tuloy na po yan. Alam niyo po yung mga marathon runner, hindi rin po sila umiinom ng maraming tubig kapag sila tumatakbo kahit pagod na sila. Dahil pampabigat din po yan sa tiyan. Kaya po talagang konti lang. Although sinanay nila yung katawan nila sa takbong malayong yan. Kasi wala naman pong marathon runner na tumakbo. Isa lang po pala yung nabasa ko sa Reels. Sa Reels ba yun? Na merong 8 years old data o 9 years old o 10 o 12 years old na bata.
Dapat nasa 2 kilometer lang siya, pero ang tinakbo niya is 10 ata. Dahil naligaw siya, pero natapos niya yung takbuhin, nanalo pa siya, naging champion siya doon. O the first time lang niya tumakbo sa ganong mahabang takbuhin. Pero mga marathon runners, sinatakbo na po nila yung ganong kahalayo. Sinasanay na rin nila ang katawan nila doon sa ganong kalayo na takbuhin. Hallelujah. Ganon din po sana tayo. Sanahin na natin ang ating katawan sa takbuhing binigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Yung pong tulong, pagkilos ng Panginoon, huwag po natin kalimutan, gamitin po natin sa pag-move natin forward habang tayo ay kinakatagpo ng Panginoon. No? Sabi ng 1 Peter 5:7, cast all your cares on Him because He cares for you. Amen. Give them all to Jesus. Shattered dreams, broken hearts, and broken toys. Give them all. Kanta po tayo, no? Give them all to Jesus. Hallelujah. Kaya nga, as we cast our cares on Him, ibigay mo lahat. Huwag kang magtira. At gagaan ka, kapatid, as you trust God. Amen. Isaiah 43:18-19 said, forget the former things. Kalimutan mo na. Kasi nga po, itong mga Israelites na to, mahilig, matandain sila. No? Ang tinatandaan pa nila, yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Okay? Ang tinatandaan nila, yung mga hindi kalooban ng Panginoon. At sana tayo, no? Ang tandaan po natin yung kalooban ng Panginoon at hindi yung kalooban ng Panginoon. Kung galing ka sa breakup na hindi kalooban ng Panginoon, iwanan mo na yan. Hallelujah! Sawi lahat tayo mga nandirito. No? Bibigyan ka ng bago at grabe pa doon sa pinagpipray mo. Hallelujah! Mag-pray ka lang, kapatid. Darating din siya. Amen? Yung mga hindi nag-amen, hindi yan bibigyan ng Panginoon. Hallelujah. Now sabi, forget the former things. Do not dwell on the past. Okay? Huwag kang magmukmok. Okay? Huwag kang matulog sa pansitan. No, sino dito yung nung New Year talagang nag-celebrate? No, hindi katulad sa Japan. Sa Japan pala walang celebration pag New Year, no? Three Kings ata. Okay? Ewan ka kung hindi kayo nagsaya kasi there are new things na ibibigay ng Panginoon, na ipaparanas ang Panginoon sa ating lahat. No, they are new. Ibig sabihin ng new, talagang fresh blessings, fresh anointing ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi ko nga, huwag kayong matulog sa pansitan. Makakatulog kayo sa takbuhin. Okay. In 19 said, see, I am doing a new thing. Okay, dinideclare ng Panginoon to. Now it springs up. You do not perceive it. No, hindi mo nakikita yung mga bagay na to. I am making a new way in the wilderness and streams in the wasteland. No, kung wala pang daan sa kagubatan, walang tubig sa disyerto, gagawin ng Panginoon para lang sa iyo, kapatid. Because there are these new things. Mararanasan mo ang biyaya at patnubay ng ating Panginoon. No? Dahil siya itong mga trabaho. Sa Panginoon, walang imposible. Hallelujah. Philippians 3:13-14, no, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Ang pinag-uusapan ni Pablo dito, kung babasahin pa natin yung mga former verses niya, it's about his achievements, his identity. No, talagang full-blooded Jew siya, Pharisee. Sabi nga, when it comes to the law, in obeying the law, sabi ni Pablo diyan, faultless. Pero sabi ni Pablo, I have not achieved it. No, wala talaga siyang na-achieve. But I focus on this one thing. Ano lang? Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Kasi nga po, nasa takbuhin. Although kung titingnan po natin, si Pablo dito nakakulong. Nung sinusulat niya yung Philippians, no? Possibly nasa Roman prison.
Pero sinabi niya, hindi pa rin sapat. Parang pwede niya na sinabi, okay na ako dito, ang dami ko ng church na tinayo, ang dami ko ng mga taong na-sharean, ang dami ko ng pinagaling, ang dami ng milagro ang nangyari sa buhay. Okay na ako dito sa prison na to, tama na. Pero sabi pa rin niya, forgetting the past and looking forward what is lies ahead. Meron pang pagkakataon na ibibigay sa akin ng Panginoon, kahit nakakulong pa rin ako, His gospel, hindi yan makukulong. Hallelujah. May mga pumipigil sa atin, ang tingnan natin yung what lies ahead. Kung may mga problema tayo, what lies ahead? Hallelujah. And then sabi ng verse 10, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. I press on. Hindi dun sa mga bagay na nangyari na, kasi po may mga Kristiyano, okay na ako. Ikayo naman. 10 years na akong Asher, ikayo naman. Hallelujah. Sa ministry po, walang retirement. Huwag niyo sabihin na nakasampung tao ka na sinyeran. Sana this 2026, 20 naman. Kasi if you will not desire dun sa plano ng Panginoon na gawin, magiging stagnant ang Christian life. Hallelujah. Kung ikaw forerunner, nasain mo na yung mga hinahawakan mo, maging forerunner eventually. At sana kayong mga CU members, i-design nyo this 2026, forerunner ka. Hallelujah. Makakasama ka sa workers' night. Hallelujah. Baka ikaw mabunot dun sa E-quad o doon sa motor. Yung iba, hindi nakaka-relate, Sali po kayo sa mga ministers ng church. Hallelujah. Sa mga ushers, shout out. Sana nasayin natin na maging forerunner. Hallelujah. Hindi lang ushers for all the rest of your life. At sana yung mga nakaupo right now dito, sana eventually din po, maging forerunner din po kayo. Amen. Bakit ang lungkot ng amen? Masaya po ang pagiging forerunner dahil po mararanasan nyo, kakaiba ang pagkilos ng Panginoon sa buhay nyo. Lalo na when you share the Word of God, kapag forerunner po kayo, kakaiba na kapag you step in dun sa panawagan ng Panginoon sa bawat isa. Amen? Linggo po ngayon, ayokong gawin na yung wala pang CU, wag na magtaas ng kamay. Lapitan na lang po niyo ako. Amen? Hindi, yung walang CU, kinakausap ko, amen? Yung walang CU, amen? So, meron pa rin. Hallelujah. So, dito, as Paul is writing, encouraging us, I press on to reach the end of the race. So, walang pag-i-slow down dito. Walang pagpapahinga dito. Kasi nga po, ang demonyo, he works double time. Sana rin po tayo, triple time naman. Para po ma-overcome natin ang kalaban. Ma-overtake natin siya. At hindi po tayo maapektuhan dun sa mga problemang binabato sa atin. Amen? Nalungkot na po yung iba. Okay? Sabi rin ni Pablo sa Philippians 1:21, for to me, to live is Christ and to die is gain. Kaya nga po nasabi niya, I press on toward dun sa price na binibigay ni Kristo sa kanya, dahil although nasa prison siya, but still sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Hallelujah. Sabi rin niya sa Philippians 1:6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ayaw po ba yan? As we live this life on earth, kung ang Panginoon nagsimula na sa'yo, tatapusin niya yan, kapatid. Hayaan mo lang, pagkatiwalaan mo lang ang Panginoon, mag-submit ka lang. Yung mga bagay na nais ng Panginoon, ma-overcome mo, magkaroon ka, ibibigay ng Panginoon yan. Idadaan ka ng Panginoon, pero hindi ka maapektuhan because God is with you. Because as He started working in your life, magpapatuloy siyang kikilos sa buhay mo. Just allow Him. I-allow mo lang siya. Don't let anything hold you back. Not even your past. Past is past.
Press on to the wonderful plans God has for you. Merong magandang plano ang Panginoon sa bawat isa. Sabi ng John 3:16, for whoever believes in Him, whoever trusts in the plan of God, will have eternal life, will not perish. Amen? Hallelujah. And third, to run the race with focus, you must always guard your heart and mind. Kailangan pong bantayan ang puso at yung kaisipan natin. Kasi po yung puso natin sa lawahan eh. No, sabi nga ng Jeremiah 17:9, the heart is the most deceitful thing of all things. Desperately wicked. Kaya nga kailangan natin bantayan. No? At sana po wala nang kumakanta, sana dalawa ang puso ko. At sana wala nang kakanta, sana tatlo ang puso ko. Wala naman sana, no? Hallelujah, isa lang. Hallelujah. Alam niyo po, ang pinakamasarap sa buhay ng Kristiyano kapag ang puso po natin tumibok sa ating Panginoon, isa lang ang ating Diyos. At pagpapalain ka rin ng kapartner, kapatid, ng isa lang. Huwag ka na mag-ambisyon ng dalawa. Isa lang ang puso natin. Amen. Hallelujah. Kailangan pong bantayan, no? At alam niyo po, sa pagtakbo po, sa mga marathoners, they need to guard their heart and mind sa pagtakbo. Kasi po may nakausap po ako nung nag-gym po ako. Alam niyo po, nag-gym ako. Siguro 3 beses lang. Sabi ko doon sa ka-gym ko, dahil regular na po ako doon sa oras na yon, nandun din po siya. Narinig ko siya, tumatakbo siya at lalaban siya sa Subic. Ano lalabanan mo? 20K, no, na takbuhin. Nagwo-workout po to, no. Tapos sabi ko, paano mo natatakbo yung 20K? Eh ako, mga 2 kilometers lang, pagod na. No, alam ko po kasi tumatakbo po kami ng misis ko noon sa parade ground. Ewan ko, parade ground yon, bakit ginagawang takbuhin? Okay. Sabi niya, kailangan mo turuan yung isip mo at puso mo na huwag mapagod. Dahil kapag daw ang isip na sabi niya niyang uhaw na siya, pagod na siya, yung puso, sinabi niya pagod na siya, uhaw na siya, ihinto na siya. Kaya sa pagdakbo, ang unang dinidisiplin daw, yung puso at ang isip. Para matapos nila yung 20 kilometers. Hallelujah. Maging po tayo, no? Isanayin po natin na mag-focus lang po sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Yung emosyon po natin, yung ambisyon po natin, yung kaisipan po natin, isalig po natin sa ating Panginoon. No, sabi ng Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Yung buhay po natin, kailangan natin bantayan. Pag sinabing guard, talagang secured. I-secure mo, kapatid, yung puso mo. Ibig sabihin nito, huwag mong hayaan. Kasi nga po yung puso natin sa lawahan. Hallelujah. Kaya nga bantayan na ito'y umiibig lamang sa ating Panginoon dahil ang destination niyan, yung buhay na walang hanggan natin. Sabi rin na Luke 6:45, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. Kaya nga kapag may mga word tayo sa puso natin, may mga good words, good works na lumalabas because ini-store natin yung good things sa puso natin. Tapos sabi niya, an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. Kaya kung yan ay patuloy mong pinifeed ng mga evil things, talagang lumalabas, evil din sa puso natin. Pero sabi niya, for the mouth speaks what the heart is full of. Ito rin yung common word, no? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung ano yung pinifeed natin sa puso po natin, yun yung ginagawa ng puso natin. Kaya nga we need to guard our heart na mga pifeed lang po natin, mga salita at mga pangako ng Panginoon sa bawat isa. Amen. Kaya mag-focus po tayo. To have a good heart, mag-focus sa word ng Panginoon. Mag-focus sa ating Panginoon. To have a good heart. Pero kung gusto mo maging bad heart yan, kayo nang bahala. Kasi tapos na ako dyan eh. Hallelujah. And you can do the math. Hallelujah. Alam po natin, pinag-uusapan po natin. No, tuloy po natin. Philippians 4. Ito po, maganda po ito. Philippians 4.
Rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Actually, yung word na to is a command, hindi yan suggestion sa mga Kristiyano. Okay? Ibig sabihin, mag-celebrate, magsaya, dahil we have God always in our life. Kaya nga, we need to rejoice kasi nga po, yan yung automatic. Kapag merong Kristo sa buhay mo, imposibleng malungkot ka. Let me isipin mo. Yami patutod yan, pero masaya yan. Hallelujah. And I say it again, rejoice. Kapag ang salita ng Diyos inuulit-ulit sa isang verse, importante yan. Okay? Let your gentleness be evident to all. Okay? Ibig sabihin, kapag may problema, maging gentle ka lang. Alam niyo po, yung gentle is one of the ingredient ng fruit of the Holy Spirit. Hallelujah. The 9 ingredient ng fruit is love, joy, peace, patience, tenderness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Meron ba akong nakalimutan? Hallelujah. Kaya nga, if nagmamanifest ang Santong Espiritu sa buhay mo, habang nagre-rejoice ka, mararanasan mo yung gentleness, yung pagiging mahinahon, o pagiging, ano yan? Mahinahon. Okay, gentle. Ibig sabihin, kahit may mga problema, okay, sabi ko nga, si Pablo na sinusulat yan, punong-puno siya ng problema dahil nasa preso siya, nasa kulungan siya. Okay? So, be evident to all. Ibig sabihin, makikita to ng mga tao. Hindi yan sikreto. Yung pagiging mahinahan mo, kapatid, makikita yan, mararanasan ng iba. Then, the Lord is near. Malapit na dumating ang Panginoon. Malapit na siya sa atin at malapit na rin siya dumating. Kaya nga, we need to rejoice dahil yung mga problemang yan, pangsamantala lang. Hallelujah. Verse 6. Do not be anxious about anything. No, wag mong hayaan na maranasan mo yung worries, yung anxiety. Yung pagiging anxious, okay? Dahil ayaw ng Panginoon yan about anything. Bakit? But in every situation, sa lahat din ng pagkakataon, by prayer and petition, ba't ka magwo-worry? Ba't ka magiging anxious kung you can pray? God is near. The Lord is near. Okay? Ngayon, kung hindi ka magpipray at hindi mo pinagkakatiwalaan ng Panginoon, then, maging anxious ka na. Pero if you want na yung pag-rejoice mo, magpapatuloy yan, kung may mga sitwasyon ka, pray. Kausapin ng mga Panginoon and petition. Sambitin mo na sa Panginoon kung ano yung nais mo. Anong nais mong tulong. Huwag naman yung, Lord, nano pong gawan ko, kay asawa ko, dimdam may pastor. Yung malaki mong problema, sakto yung misis na nandagul. Ibigay mo sa Lord. Itaas mo siya sa Panginoon. Pag-uwi niya, pagkita niya sa misis niya, kinompose niya sarili niya. Halika. Binuhat niya. Aba, napakasit mo ngayon. Hindi, sabi kasi ng pastor, yung malaking problema, ibigay ka sa Diyos. Mahirap, pag inawitan mo pa, kunin mo, O Diyos. Hallelujah. Hindi po yan, no? Kasi po, ang asawa po natin, binigay ng Panginoon para makasama natin siya. Makatulong natin siya, sa mga ministries. Kaya, kapatid, kung yung asawa mo, hindi mo pa kasama sa ministry, disciple mo siya. Kulang lang siya ng discipleship. Amen. Yung iba, nalungkot na naman. Okay? Meron pa ditong kumanta ng Pasko na, sinta ko, wala pa akong sinta. Wala naman, no? Masaya ang Pasko natin. Amen. Tapos na, with thanksgiving. Ibig sabihin, yung pag meron ka ng pasasalamat sa Diyos, you trust God. Hallelujah. No, pinagkakatiwalaan mo siya with all your heart. Kasi nga, may problema, may sitwasyon, pinag-pray mo, with thanksgiving, nagpasalamat ka na sa ating Panginoon. Ibig sabihin nito, yung full trust mo, binigay mo na sa ating Panginoon. Kinompose mo na ang puso mo. Ibig sabihin nito, ginard mo na yung puso mo at isipan mo. When you thank God, doon sa bagay na binibigay sa iyo ng Panginoon, no, yung lalo na yung assurance
na samahan ka ng Panginoon. Amen. Pangako ng Panginoon sa Isaiah, tumawid ka man sa ilog, hindi ka masusunog. Promise. Kasi ilog yun eh. Hindi ka malulunod. Okay? At kung dadaan ka man sa ampoy ng problema, hindi ka masusunog. Why? Because the Lord is with you. Kaya nga, with thanksgiving, present your request to God. Huwag ka nang mahiya because we have high priest who understands us, sabi ng Hebrews 4. Kaya nga, let us approach the throne of grace with confidence. Amen. Kaya nga, present your request to God. No, ibigay mo na sa ating Panginoon. But take note, kapag binigay mo na sa ating Panginoon, huwag mo nang kunin ulit. Kaya nga sabi ng 1 Peter 5:7, cast all your cares. Ibig sabihin, ibato mo. Hindi yung ibigay mo lang ganyan. Yung casting is throwing out. No, yun yung word ng casting. Cast all your cares. Ibato mo sa ating Panginoon para hindi mo na makuha pa. Hallelujah. Amen? Then, in verse 7, and the peace of God, yung kapayapaan, yung shalom ng Diyos, mararanasan mo, which transcends all understanding. Yes, hindi mo maintindihan yan. Yung kapayapaan ng Panginoon, habang may problema, hindi mo maintindihan yan. Okay? Walang human mind na makaka-describe kung gaano yung kapayapaan na pinaparanas ng Panginoon sa'yo. Will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Pero, yung hindi mo naintindihan na kapayapaan ng Panginoon, mararanasan mo siya. Because this peace will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Hallelujah. No? Ito yung kapangyarihan ng Panginoon. Na ipaparanas niya. Yes, may mga problema along the road, but we need to guard our heart and mind. Na i-focus lang natin sa ating Panginoon dahil ang Panginoon kumikilos. Even hindi natin nakikita. Hallelujah. Pero He's doing everything. Kung ang kanyang buhay nga, binigay na sa atin eh. Problema lang yan. Kaya nga, kailangan mong sabihin sa problema mo, I have a big God. Hallelujah. Kaya nga kapag sinabi mong with thanksgiving, parang sinasabi mo sa problema mo, patay ka na problema. Eto na, nadalangin na ako. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Napakasarap po na salita ng Diyos. Okay. In verse 8, finally, brothers and sisters, ito, mga mananampalataya ang sinusulatan ni Pablo dito habang nasa prison, kulungan siya. Whatever is true, katotohanan lamang, whatever is noble, yung honorable lang, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Ibig sabihin, ang isipin mo lang, yung kalwalatian ng Panginoon, yung magbibigay, ligaya at tuwa sa ating Panginoon. Yun lang isipin mo. Anything that will glorify God, yun yung isipin mo. Huwag na yung mga bagay na, ala ko mang pera. Hallelujah. Alam niyo kung meron kang 20 pesos sa wallet mo, sabi ng survey, international survey, you are richer sa 10 million people sa buong mundo. Just 20 pesos sa iyong wallet. Tapos sabihan mo, wala kang pera. Hallelujah. Yung iba nagpipray, Lord, sana po maragol yung sweldo ko. Oy, tamig sweldo yan, makanya yung 1,000 karagol. No? Think such things. Bakit nagnanais ka na tumaas ang sahod mo? Para maging blessing sa iba. Bakit nagpipray ka na magkaroon ng sasakyan para maisakay mo yung mga kapatid mo sa church? Amen? Bakit nagdi-desire ka na tapusin yung salita ng Diyos, yung Bible from Genesis to Revelation this 2026? Kasi 2025 di mo natapos eh. Ba't ka nagdi-desire na matapos mo yung Bible from Genesis to Revelation para ma-share mo siya ng tama ang salita ng Diyos? And I believe the Lord will bless you because these are excellent and praiseworthy sa harapan ng Panginoon. In verse 9, whatever you have learned, sabi ni Pablo sa mga taga-Philippians, whatever you have learned sa ating Panginoon or received, heard from me, or seen in me, put it into practice, and God of peace, and the God of peace will be with you. And the God of peace, ito yung
this peace, the peace of God that transcends all understanding, will guard your heart and mind. Mararanasan mo yung kapatid kapag in-apply mo na. Ang kagandahan ito, yung salita ng Diyos hindi lang nandirito. Kailangan na i-apply po natin. Doon po yung excellent and praiseworthy na gagawin po natin. Kapag ang salita ng Diyos naging totoo na sa buhay mo, that is the excellent and praiseworthy sa harapan ng Panginoon. In Isaiah 26 verse 3, you keep Him in perfect peace. Ibig sabihin perfect peace, shalom, shalom yan, double shalom. Whose mind is stayed on you because He trusts in you. Yung mind daw po niya nakafocus sa ating Panginoon at maranasan natin yung peace, yung calmness ng Panginoon. Alam niyo yung perfect peace? Yung nakakatulog na mahimbing. Kaya ako yung mga natutulog sa church, hindi ko pinagigising. Kasi they are experiencing the perfect peace. Biro mo ang ingay ko na. Tulog pa siya. Hallelujah. No, and this is actually perfect peace. Yung nakakatulog ka ng mahimbing. Kahit may problemang nararanasan. No, meron kasi yung misis ko, nagkwento. No, may problema sila. Walang pang tuition. Pinag-pray, natulog. Kinabukasan, nandun yung pambayad ng tuition fee. Why? Why? Because his mind is set on the Lord. Nakafocus ang kanyang mind sa ating Panginoon. Hallelujah. At ibibigay ito sa atin ng Panginoon sa lahat na nagdi-desire na magkaroon ng shalom, shalom. Hallelujah. Feed your minds, guard your heart, stay focused on Jesus. Hallelujah. So, mag-review po tayo. Run the race with focus. Keep your eyes on Jesus. Focus lang sa ating Panginoon. Forget the past. Move forward. Always guard your heart and mind. Hallelujah. Bantayan ang puso natin at kaisipan natin. This 2026, sana po yung focus natin ay yung mag-glorify natin ang Panginoon. Sabi ng Psalms 119 verse 11, sabi po ni David, I have hidden your word in my heart that I may not sin. Sana ito yung panalangin natin sa ating Panginoon as we focus our life on God. Praying na yung salita ng ating Panginoon nagsisink in sa puso natin. At i-remind tayo ng Panginoon, i-empower tayo ng Panginoon so that we will not sin against God. Hallelujah. And take note, we need to run to win. Sa buhay natin ito, kailangan talunin natin ang demonyo. We need to run. Hallelujah. We need to run. No, sa buhay po natin, yes, this 2026, maraming mga pangako ibibigay sa atin ng Panginoon. But we need to run to receive them. We need to stay focused sa ating Panginoon. Having the presence of God, i-desire natin yung presence ng Panginoon araw-araw sa buhay natin. Just like David, a man after God's own heart said, that I may not sin against you. Hallelujah.